Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ating pong pag-aralan sa araw na ito ay patungkol po sa Diyos-Diyosan. Alamin po natin kung ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa Diyos-Diyosan. Inaanyayahan ko po ang bawat isa, kapatid. Napakaganda po na ating pong pakinggan mabuti ang katuruang ito. At inihiling ko po sa bawat isa sa atin na huwag po nating kampihan anumang grupo at relihiyon. Ito po'y simpleng pag-aaral lamang po sa salita ng Panginoon. Kapatid, kailanman ay hindi po ito paninira, kundi ito po'y paghahayag at paglalantad sa katotohanan kung ano po ba ang nakasulat sa Biblia upang lahat ng tao ay maniwala sa salita ng Diyos at magkaroon ng kaligtasan at kabaguhan sa buhay. Ngayon po ang tanong, ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa Diyos-Diyosan? Pangalawa naman po, ano po ba ang dapat nating gawin sa mga graven image or mga imahe o Diyos-Diyosan? Or what to do with the idols? Number 1 po, basahin po natin kung ano po ba ang nakasulat sa Exodus 20 verse 3 to 5. Sabi po dito, verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Verse 4, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa tubig upang sambahin. Verse 5, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanigbughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salinlahip. So dito po, kapatid, maliwanag po at hayag po at lantad sa ating binasa. Sabi po dito, huwag kang magkaroon. Kumbaga, huwag kang magkaroon ng mga graven image or mga imahe o Diyos-Diyusan, maging sa ating bahay, sa ating sarili. Lahat-lahat ay hindi po tayo magkaroon. Maliwanag po ang sinabi dito. Sabi po dito sa verse 4 ng Exodus 20, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Pangalawa po, kapatid, huwag tayong gagawa. Paano po ba tayo gagawa? Pwede tayo mag-drawing, pwede nating ukitin sa pamamagitan ng instrument o mga kahoy o simento. Huwag po tayong gagawa, maliwanag po. Kahit saan yung nasa itaas ng langit, yung mga stars, moon, and sun, o ano pa man yang nasa itaas. Maging itong nasa ibaba ng lupa. Ano po itong nasa lupa? Siyempre, ito po yung mga tao, mga hayop, o iba pa. O sa ilalim ng tubig, mayroon diyang mga isda o ano paman. Kailanman, sabi dito, huwag tayong gagawa ng mga Diyos-Diyusan o graven image o mga imahe o Diyos-Diyusan. Yan po ang pangalawa. Sabi po dito sa verse 5 ng Exodus 20, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanigbughuing Diyos. Huwag tayong yuyukod, sabi dito ng Biblia, at huwag maglilingkod sa Diyos-Diyusan. Ngayon ang tanong, paano po ba itong paglilingkod sa mga Diyos-Diyusan? Ito pong paghahandog ng mga bulaklak, yan po ay kaparte sa paglilingkod. O sumasama tayo sa mga prosesyon sa Diyos-Diyusan, yan po ay kaparte sa mga Diyos-Diyusan sa paglilingkod. Sabi po ng Biblia, huwag mong paglilingkuran. Hindi ka maglilingkod sa mga Diyos-Diyusan dahil ang Diyos po ay magagalit sa atin o magagalit sa iyo dahil ang sabi po dito, ang Diyos po natin ay buhay at siya po ay mapanibughuing Diyos at ito po ay bawal sa kanyang salita. So huwag po tayong yuyukod o maglilingkod sa mga yaon. Ngayon, ang tanong, ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po dito? Basahin po natin ang Deuteronomy 7 verse 25 to 26.
Verse 25, sunugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong pagnanasaan ang mga pilak o gintong ginamit sa mga iyon, sapagkat ito ay magiging patibong sa inyo, dahil iyon ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Verse 26, huwag kayong mag-uuwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam, sapagkat iyon ay magiging dahilan ng iyong kapamakan. Lahat ng tulad ng Diyos-Diyusan ay sinumpa, kaya dapat niyong ituring na kasuklam-suklam. So dito kapatid, maliwanag po sa ating binasa kapatid. Sinabi dito kung ano po ba ang dapat natin gawin. Sa verse 25 sabi dito, sunugin sa apoy. Kaso lang dati, di natin sinusunog. Inililigtas po natin kapag may apoy or kapag may sunog. Sabi dito, sunugin sa apoy. Isa pa, huwag mong pag-imbutin ang mga ginto at pilak sa mga yaon. Sa ibang translation kapatid, huwag po nating kukunin ang mga dekorasyon sa mga Diyos-Diyusan na yan. Di natin kukunin para sa ating sarili. Maliwanag po kapatid, ito pong sinabi, baka ito po'y magiging silo sapagkat ito po'y karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Sumaliwanag po kapatid na ating pong sunugin sa apoy. Hindi po natin kukunin ang mga dekorasyon para sa atin dahil ito po'y magdala sa atin ng silo or bitag para sa atin. Sa verse 26 kapatid, sabi dito, huwag ipapasok sa ating bahay. Bakit po? Dahil yan po ay karumal-dumal. Ang ating mali dati, hindi pa po natin alam ang salita ng Diyos, ay nilagyan ng magandang lugar sa ating bahay. Pero pinatawad na tayo ng Lord dahil hindi natin alam dati. Pero ngayon, kung alam na natin, pero ginagawa pa rin natin, tayo po ay nagkakasala at darating po sa atin ang hindi maganda dahil sinuway po natin ang kalooban ng Diyos. Sabi dito, huwag magpapasok, lubos na kapuputan. Sa verse 26, pag sinasabing lubos na kapuputan, with all our mind, with all our hearts, with all our strength, with all our feelings, kapuputan po talaga natin ang mga ito. Sabi po dito, lubos na kasusuklaman. Hindi natin mahalin, kundi kapuputan at kasusuklaman. Maliwanag po ang sabi ng Deuteronomy 7 verse 25 to 26. Isa pa, ano po ba ang ating dapat gawin sa mga imahe o mga Diyos-Diyusan? Sabi po ng Isaiah 30 verse 20, tatalikuran na ninyo ang mga Diyos-Diyusang yari sa pilak at ginto. Ibabasura ang mga iyon at sabihing lumayo kayo sa akin. Maliwanag po sabi dito, lalas patangin natin. Ngayon ang tanong po, masama po ba maglapastangan tayo sa taong walang kasalanan? Pero magkakasala po tayo kung hindi natin lalapastangin ang mga Diyos-Diyusan na ito. Dahil ito po ang sabi ng Biblia, kaya lapastanganin natin ang mga larawang yan. Isa pa, ihagis natin gaya ng maruming bagay. Kumbaga, ihahagis natin, itatapon natin gaya ng maruming bagay at sabihin natin sa pagkahagis natin, lumayo ka. Yan po ang sabi ng Biblia. Tapos na sa atin ang lahat. Ngayon, babalikan po natin kung ano po ba ang sinasabi ng Deuteronomy 7 verse 5. Kapatid, sabi po dito, kaya nga, gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagputol-putulin ang mga imaheng mga sinasambang haligi, durugin ang mga imahe ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan po kapatid, maliwanag po sabi dito, gibain ang mga bandana nila, all altar, putol-putulin ang mga haligi, ibubuwal ang magpapaalala sa kanila. Halika naman po natin kung ano po ba ang sinabi ng Deuteronomy 7 verse 25 to 26. Sabi dito kapatid, sunugin sa apoy.
Ano po ba ang sinasabi ng Exodus 23 verse 13? Sabi dito kapatid, sundin ninyong mabuti ang lahat ng sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa ibang Diyos o babanggitin ang pangalan nila. So hindi po natin purihin o babanggitin man lang sa ating bibig ang mga Diyos-Diyusan. Ito'y dahil ito po ay nakakapandiri sa harapan ng Panginoon. So yan po ang ating gawin. Sa Acts 17 verse 29, ito po ang ating gawin. Sabi po dito, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagkadiyos ay mailalarawan ng ginto, pilak, kahoy o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. So ang ating pong gawin kapatid, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng pilak o bato o kahoy o ano paman na inuukit sa kabihasnan at katalinuhan ng tao. Bakit po? Dahil po sabi po ng John 4 Verse 24, ang Diyos po ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. At sabi rin naman sa John 1:18, kailanman wala pa'y taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahalang Ama ay nagpakilala sa Ama. So kaya kapatid, dito po kapatid, hindi nating ilagay sa ating isip na ang Diyos ay katulad ng mga yaon. Kumbaga, hindi natin ilagay sa isip at puso na anumang itsura ng Diyos dahil siya po ay Espiritu. Ngayon, hindi man natin makaligtaan kapag tayo po ay magpipray or magsamba. Ma-picture out po natin sa ating isip ang mga ito dahil matagal na nating ginagawa ang mga bagay na ito. Ano po ba ang dapat nating gawin? Ang sabi po ng 2 Corinto 10 verse 5, ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Ano po ba ang dapat nating gawin sa mga ito? Dahil hindi man natin maiwasan na ma-picture out po natin ito dahil sa matagal nating practices or ginagawa ito. Sabi po dito sa 2 Corinto 10 verse 5, ginagapi namin ang lahat ng mapagmataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng kaisipan upang matutong sumunod kay Kristo. So dito po sa kapatid, hayag at lantad po sa sinabi natin na kinakailangan po nating sundin, paniwalaan at gagawin kung ano po ang sinasabi kapatid sa salita ng Panginoon. Dapat po nating paniwalaan kapatid. So hayag at lantad po sa ating binasa kapatid na huwag po tayo magkakaroon, huwag po tayong gagawa, huwag tayong yuyukod o maglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Nasa atin ang pagsunod at pagsuway kung talagang mahal po natin ang Diyos. Susundin po natin ang Diyos at ang kanyang salita sapagat sabi po ng John 14:23, if you love me, obey my commandments. Hanggang dito na lang po kapatid. Kung mayroon po tayong katanungan, kapatid, pwede po kayong mag-comment or pwede nyo po itanong dyan sa ibaba para sagutin po natin kapatid. So hanggang dito na lang po. God bless po sa ating lahat. I pray and I declare po kapatid na lahat po tayo ay maniwala. Paniwalaan po natin, tanggapin po natin, gawin po natin kung ano po ang sinasabi ng Biblia. Kasi kung hindi po natin paniwalaan kung ano po ang sinasabi ng Biblia, bakit pa po tayo magkakaroon ng Bible? Kung ayaw mo rin po paniwalaan ang salita ng Bible. So, wala po tayong ibang paniwalaan, kapatid. Ang Bible nyo po at ang Bible po namin ay iisa lang po. So, much better po kapatid na basahin po natin. Bigyan po natin ng panahon at oras. Magsaliksik po tayo. Kapatid, kung ano po ba ang katotohanan, kapatid. Sabi po ng John 8:32, you will know the truth and the truth will set you free. Kapatid,
Hanggang dito na lang po. God bless po sa ating lahat. And I